kung bumaba na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin, sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa, sir. Sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Broken po yun na broken, hindi po well-milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Kaya nga binabaan ng taripa ng Pangulo para makabili ang mga Pilipino ng bigas, si Juan, si Maria. Bakit hindi pa rin siya makabili? Bakit 50 pa rin ang bigas? You tell me that. You tell that to the people. Maraming salamat po sa katanungan. Mr. Chair, ang Department of Agriculture po ay walang karapatan na magdikta o magbigay ng presyo ng bigas. Subalit, nito pong mga nagdaang araw, pinatawag po ng Department of Agriculture yung pong mga retailers sa palengke. In fact, nadyaryo po ito at tinatanong po namin sila, bakit mataas pa rin? Kahit po kasi kami, nakikita namin na tama po yung sinasabi ninyo na looking at the international prices plus the reduced tariff, dapat po hindi na 44 yung presyo po ng pinakamurang bigas ngayon. Dapat po malapit na tayo sa 30. Pero hindi nga po ito nangyayari. And we understand and we are very thankful to this committee na binibigyan po natin ng pansin so that we can resolve this once and for all. Medyo kulang po kami ng kakayanan kung kami lang, pero I think our colleagues in the government, particularly DTI and other sectors, can help us ensure that the prices will go down. Sir, November na ho tayo. July po bumaba yung taripa. So you have July, you have August, you have September, you have October. 3 buwan, hindi pa kayo nag-uusap-usap ng DTI, ng Bureau of Customs, kung sino man yan. Hindi pa ho kayo nag-meeting, paano natin bababain? Araw-araw nilang tinutuligsa yung gobyerno natin. Araw-araw binabanata ng Pangulo. Araw-araw tinitira nasaan na yung 20. Sabihin na natin granting, hindi na natin maabot yung 20, pero sana kung bumaba at kaya nang bumili yung 100 piso na kinikita ng isang ordinaryong mama ay makabili ng 2 kilo, ay masaya ho siguro. 3 months na ho bumaba ang taripa. July, August, September, October. It's already November. Wala pa rin ginagawa. At sasabihin nyo, pasalamat sa komite na ito. Hindi ho namin trabaho yun. Trabaho ho ninyo, magsama-sama kayo. We don't care kung sama nyo yung DTI, isama nyo yung Customs, PNP, NBI, lahat na kayo magsama-sama. Ang importante, makabili si Juan Maria ng murang bigas. Ikaw na rin may sabi, mura na sa international market, bumaba na yung taripa, dapat ho, malapit-lapit na sa 30 per kilo. Pero bakit wala pa rin po? Now, bakit nga ho pala, Yusek Perez? Sir, siguro po kailangang linawin natin na yung Department of Agriculture has no power to control prices. Naintindihan ho namin yon, Mr. Chair. O sige, kung wala kayong power, kaninong power ngayon na magsabihin yung suggested retail price? Dapat to, kasi kung hindi yung sa inyo, kaninong trabaho yon? So, ibig sabihin, yung retailer, pwede niyang gawing 100 piso ang 1 kilo. Then you can't do anything. Walang magawa ang DTI, walang magawa ang DA, ang BOC, walang magawa. Wala tayong magawa pag ginawa ng retail kasi wala kayong power. Then whose power is it to say na ito ang suggested retail price? Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may respond. Base po sa Price Act, kung meron pong existence ng spike in prices by 10% of what is the previous month's prices, then the government can do something. Sa ngayon po, ang nangyayari, bumababa po yung presyo. Kaya lang, hindi pa po natin tinatamaan doon sa palagay namin na tamang presyo. In fact, sir, if I may just make a may I inform you, that kasabay po ng pagbaba ng presyo ng imported rice, bumababa rin po
yung presyo ng local rice. In fact, mga 2 piso po ang ibinaba ng presyo ng local rice. At ito naman, ang effect po nito ay yung pong presyo naman ng bilihan ng palay sa ating mga farmers. Pagdating po sa Department of Agriculture, we really have to do a balancing act. Mahalaga po ang pagbaba ng presyo ng bigas, pero kailangan din po namin balansehin yung presyo po ng palay sapagkat baka po naman yung ating magsasaka ay hindi magtanim kung sobrang bababa po yung palay. So for us po, it's a balancing act. At ngayon, kung ang tanong po ay anong gagawin namin, pag nagkaroon po ng extraordinary spike, according to Price Act, 10%, then that's the time that government can do something. So ngayon, Mr. Chair, are you telling me wala tayong gagawin, bumaba na yung taripa, bumaba sa international market? It's not a concern yet? Hindi pa rin concern sa gobyerno? Ang bigas, sir, ay nasa 50. Meron pong 45. Umikot po kami ng speaker 3 months ago. 44. Bakit ganon? Pero limitado yung benta ng bigas, Mr. Chair. 2-3 kilo lang ang pwede mong bilhin. Whereas kung merong 50 pesos, 60 pesos, pwede hanggang 10 sakong bigas. Pero yung mumurahin na 45, parang kinokontrol ika nga, Mr. Chair. Kaya nga po sinasabi natin, and we're not talking here of yung local production, sir. Alam natin talagang medyo mas mataas. Mas mura po ang imported. Kaya nga po ang tanong natin, wag muna natin isama yung mga local production. At pinag-uusapan natin imported kasi dapat mas mura sila. Pero hindi nga po bumababa eh. Mahal pa rin ho eh, nasa 50 pa rin. Sino ho ang nakikinabang? Tanungin ko yung tinanong ko sa BPI. Sino ngayon, Yusek Perez, sa tingin mo ang nakinabang sa pagbaba ng taripa na dapat savings po yan at dapat napupunta sa taong bayan? Sino sa palagay mo ang nakikinabang sa pagbaba ng taripa? Is it the importer or is it Juan and Maria nakikinabang, sir? Dito po sa senaryong ito, malinaw na hindi po si Juan at si Maria. Malamang po at sigurado tayo na yung pong nag-i-import ang mas nakinabang. Hindi po talaga si Juan at si Maria. Well, let me be